Papa mo, sa mga magulang natin kapag may kailangan tayo, we can also call the name of our Lord Jesus Christ na para bang, Lord, you are my only hope. Sabi nga ng inawit natin kanina, our present help in times of needs. Amen? Ang pinaka tumutugon sa ating pangangailangan sa oras na tayo ay nagigipit, nangangailangan, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Pwede po ba palakpakan natin ang Panginoong Hesus minsan pa? Salamat sa Lord. Praise God. At ang ating mong pinag-uusapan sa buong buwan ay patungkol sa ating Panginoong Hesus, the way kung paano siyang nagbigay. Last week po, tinuro po sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mensahera, yung way of giving ng isang simbahan na nabanggit sa Biblia. Ito po ang Macedonian Church. So kung meron tayong isang simbahan na tutularan sa Bible, ito ay ang Macedonia. Isa sa napakagandang karakteristik nila yung tipong kahit walang-wala na sila, pero pinipilit pa rin nilang magbigay. Not because out of commitment, but dahil sa pagmamahal sa Panginoong Hesus. At naniniwala po ako, hindi ko po kayo binabola, na may pagkakataon din sa buhay ninyo na gustong-gusto nyo magbigay, o kaya naman, ito na yung huling meron kayo, pero ibibigay nyo pa. At huwag po kayo mag-alala dahil napapapurihan ninyo ang Panginoon. Kung meron man tayong ipiplease sa buhay na ito, hindi ang tao. Amen po. Hindi rin ang ating sarili, siyempre. Kundi walang iba, kundi ang ating Lord and Savior, si Jesus. Ulitin ko po, kung meron man tayong ipiplease o gustong matuwa sa buhay natin, ay secondary na lang yung mga tao sa paligid. Pero higit sa lahat, ang Panginoong Hesus. Kapag na-please natin si Lord, automatic yan, tama yung ginawa natin. Minsan, napiplease natin ang iba kahit na mali ang nagagawa natin, di ba? Nagiging people pleaser tayo. Somehow, unconsciously, pero kapatid, ang ating buhay ay isang pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. So make sure that every worship, every clap ng ating mga kamay, every beat of our hearts ay nagiging kagalakan at kapurihan sa Panginoong Hesus. Sabihin nyo nga po, giving, minsan pa. Giving. I do not know, pero merong something sa salitang giving na minsan parang ang hirap-hirap pakinggan. Baka ako lang ito o baka may ilan lang sa atin. But there is something in this word na parang ang hirap-hirap tanggapin. Ang hirap nguyain o maunawaan. At pinag-usapan natin nung unang linggo, pangalawa, pangatlo, ngayon pang-apat na, tama, pang-apat. So nawa ay unti-unti lumalago yung ating pagkaunawa when it comes sa word na giving o pagbibigay. Ang ating pag-usapan ay regarding sa practical ways of giving our worship sa Lord. Wala nang iba. Sabi mo nga sa katabi mo, kumusta ang pagpupuri mo kanina? Yan. Kumusta ang pagpupuri natin sa Panginoon kanina? Make us a generation who is thirsty for your presence, Lord. Salamat po sa umagang ito, Panginoong Hesus. Tayong mga tao, nilikha tayo ng Diyos ng may layunin. Agree po ba kayo? Meron tayong purpose. At, the very basic and very foundational belief when it comes sa layunin ng ating buhay, kung bakit tayo nilikha ng Diyos, ay wala nang iba kundi para bigyan ng kaluwalhatian ang Panginoon o ang Diyos. So, wala na. Other than that, wala na po. Of course, diyan papasok yung paglilingkod, pagpalakpak, pagkanta, sa ministry, etc., etc. But kung ano man yan, bumabagsak lahat yan para magbigay ng kaluwalhatian ng papuri sa ating Panginoong Diyos. So, hindi tayo nabubuhay para sa sarili nating or pansariling kapakanan lamang, tulad ng isang sekular na awitin. Tayo ay nabuhay kundi upang maging kasiyahan ng Diyos. At
Ang ating mataas na layunin ay tinatawag na pagsamba o worship. Pwede mo ba natin banggitin minsan pa? Pagsamba. Pagsamba. Praise the Lord. Praise the Lord. At yan po ang sinasabi, pwede po paki-next ako, sister. Merong mga papuring nararapat sa tao, lalo na kung may great achievements ang tao. Let's say, for example, yung mga nananalo sa FAMAS, di ba? Best actor, best actresses. Uy, deserve niya yan kasi ginalingan niya. Pero mga kapatid, hindi pa rin natin deserve yun or hindi pa rin deserve ng tao yun. Pero itong Diyos na ito, deserve niya. Amen? Magdala kayo ng mga handog at pumunta sa Kanyang presensya. Sambahin ninyo ang Panginoon sa kagandahan ng Kanyang kabanalan. Nakakatakot ba ang kabanalan ng Diyos? Oo. Somehow. Nakakatakot. Pero yung takot na nararamdaman natin ay may respeto. Hindi takot na parang pag wala si teacher. Di ba? So, yung takot na mayroong paggalang sa Lord. At napakaganda ng kabanalan ng Panginoon. Pa-next po ako. In the book of Luke, Lucas at siya lang ang mong paglingkuran. Sa mga the apple of the Lord's eyes. Magbigay ng pagpupuri at pagsamba sa Kanya. Ano ang layunin mo? Number one, para magbigay kaluguran at papuri sa Panginoon. So, yun ang pinaka-foundation, yun ang pinaka-number one kung bakit tayo nabubuhay. Parating, etc. Worship is not just
salita. Salita. Lord, I want to know you more. Gusto kitang makilala. Pero hindi naman nagbabasa ng Bible. So, hindi natin makikilala si Lord. Makikilala natin siya maaari through experiences, pero mayroong kulang-kulang. Kaya napakalaga po, nagbabasa tayo ng Bible. Sa mga lingkod ng Panginoon, nire-required kami na magbasa ng Bible, at ginagawa namin yun hindi dahil requirements, kundi dahil gusto namin makilala talaga si Lord. But don't get us wrong, hindi pa kami perfect or hindi kami perfect. Sumasablay pa rin po kami. It's only by God's grace kung bakit kami still nagagamit ng Panginoon. Kaya tayo rin po, we are blessed in this church dahil inaalaw tayong magbasa ng Bible. Amen po. Inaalaw tayong humawak ng Bible. And take note, hindi na po mahirap magkaroon ng Bible ngayon. Hindi mo na kailangan gumastos ng 300 to 3,000 to 10,000 pesos para bumili ng Bible. But I'm not discouraging you to buy. Para sa akin, nagsisimula po ako ulit magbasa ng Bible at ang gamit ko po ay physical Bible. Yung pinabibigay na libre na makapal. So, yun po ang ginagamit ko. And there's really an advantage kapag physical Bible ang gamit. So, kung saan kayo na-at peace sa pagbabasa, do it. But then again, hindi na po mahirap maka-access ng Bible. Sa mga elders po natin, kung nalilitan po kayo sa ganitong font, meron ng Bible app. For sure, meron po tayong mga cellphone. Sa Bible app na yon, nalalakihan po yung font. Si Kuya Jogard nga, naalala ko sa Bible study po namin. Sabi niya, natutuwa ako sa Bible na shinare po ninyo. Kasi hindi ko na kailangan gumamit ng magnifying glass. And totoo po, magnifying glass ang gamit ni Kuya Jogard kasi malabo mata niya. Hindi siya nagsasalamin. Paniniwala niya, baka lalong lumabo yung mata niya. So, ang gamit niya, pag nagbabasa siya, magnifying glass talaga. Kaya ngayon, salamat sa Lord, nakakapagbasa siya ng maayos dahil malaki yung font ng kanyang phone at ng Bible na ginagamit niya. So, there's no reason for us para hindi magbasa ng Bible. Amen, youth? Amen? Hindi na rason para, Lord, kasi wala akong pambili. Isang biro ng mga matatandang pastor, bata pa ako, siguro sing edad ako ni Kuya Jehu. Naririnig ko na yung biro na to eh. Cellphone ka, benta mo. Bili mong Bible. So, yun ang biroan dati ng mga pastor. Pero ngayon, may cellphone ka, downloadan mo. Di ba? Hindi mo na kailangan ibenta, downloadan mo na lang. As long nagagamitin mo, ha? So, wag lang pang props. Now, mga kapatid, napakahalaga po na meron tayong oras at panahon sa Panginoon. Kasi kung mahal mo, pinaglalaanan mo ng, uy, grabe, ba't alam nyo? May oras, may panahon. So, kung mahal mo, meron kang oras, meron kang panahon. Di ba? Tanong nyo nga ako, mahal mo ba si Lord Kuya Renz? 1, 2, 3, go. Ano sa Kuya Renz? Uy! Mahal mo ba si Lord, Kuya Renz? 1, 2, buti hindi narinig yung mga nasa online. 1, 2, 3, go! Yan! So kayo naman po tatanungin ko, Church, mahal niyo ba si Lord? Ay, praise the Lord! Sa mga nasa online po, mahal niyo ba si Lord? Sabihin na natin, ito ay parang judgmental na tanong, pero mga kapatid, ito rin ay makatotohanan. Na kung mahal natin ang Lord, dapat binibigyan natin ng oras at panahon. Amen po? Kung ano ang mahalaga sa'yo, iingatan mo. Hindi yan hugot. Totoo yan. Kung ano ang mahalaga sa atin, binibigyan natin ng atensyon. Cellphone nga natin, mahalaga sa atin eh. Di ba? Kapag nabagsak ka, magagalit ka eh. Di ba? Magagalit ka sa sarili mo, eh lalo na kung hindi ikaw makabagsak. Magagalit ka sa tao. Paano kung si Lord? Kaya nga si Lord sa sobrang pagmamahal sa atin, or sa pagmamahal niya sa atin, binigyan niya tayo ng atensyon. Amen? Kaya nandito tayo. Salamat sa Panginoon.
Pwede po ba palakpakan natin si Lord? Mahal natin si Lord at hindi natin matutumbasan ng love ng Panginoon. Hallelujah. Kung mahal natin, may oras ka. Kaya, sa Mark chapter 12, verse 30, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at ng buong lakas. Sabi ng Panginoong Jesus, nang minsang tinanong siya ng isang pilosopo na tagapagturo din, Guro, ano ba ang pinakamahalagang utos? So sinabi ni Jesus ito. Sabi niya, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong lakas. Ang pagmamahal sa Diyos ay paglalaan ng oras at panahon sa Kanya. Amen po? Alam kong gasgas na, pero naniniwala ako, meron pa rin kurot. Alam kong gasgas na, kung mahal mo may oras ka, pero mga kapatid, hanggat may kurot kang nararamdaman, ibig sabihin mahalaga yan. Kung wala ng kurot, kung wala ng impact, praise the Lord. Pero check pa rin natin. He gave us 6 days to work. 6 na araw para magtrabaho. Actually, 5 araw lang, pero sa ibang company, lalo na yung mga private, 6 days, di ba? He gave us 6 days to work and a day to rest. Sa ating mga born-again Christian, linggo ang araw ng pamamahinga, kaya nandito tayo. At alam niyo po, ang pagpapahinga ay isang worship sa Diyos. The moment you stop your mind from thinking about work, about family, about problems, about your challenges in life, it's also a worship sa Panginoon. Kasi that's the time na makakapag-focus ka sa Lord. Parang ngayon, tinigil mo yung trabaho mo, tinigil mo yung paglalaba mo, yung pagsasaing, tinigil mo isa ng tabi mo. Yung meeting mo, baka may agenda ka sa labas, tinigil mo for the sake of God, for the sake of Jesus, and that is worship. Nagpupuri ka sa Panginoon. Sa pagpunta mo, sa pag-tune in mo pa lang, nagwo-worship ka na sa Lord. But again, it doesn't stop there. You have to take a rest sa Lord. No wonder si Jesus ang inoffer niya sa lahat ng mga napapagod at napapagal. Anong sabi niya? I will give you rest. Kasi even si God, on the 7th day, He took a rest. Nagpahinga ang Diyos. At ganyan kahalaga ang pahinga para sa ating mga tao. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka robot. In fairness kung ang robot nga, kailangan ng pahinga eh. Kasi kung hindi magpapahinga ang makina, masisira. Mag-overheat. Overuse, masisira sa sabog. How much more ang tao? We are designed. Ginawa tayo ng Diyos, nilikha tayo para magpahinga din. Just like our Maker, our Creator. Pa-next po ako. For our brethren, that's for our Lord. Now, for our brethren, time for our brethren as well, mga kapatid. Alam naman natin ang sinabi ng Panginoong Jesus, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. And then, love your neighbor as you love yourself. Now, mga kapatid, itong ating time, talent, and treasure na to, we're giving it to the Lord, pero alam niyo, nagbe-benefit din ng mga kapatid natin, ng mga tao sa paligid natin. Now, for our brethren, applicable din ba na kapag mahalaga sa'yo ang tao, may oras ka din? Can you answer me? Applicable din po ba? Of course. Di ba? Sa mga mister, misis, sa mga anak, mga kapatid, at sa mga may girlfriend at boyfriend, may mga nobya, kapag mahalaga sa atin, may oras tayo. Now, isa po sa pagpapakita ng pagmamahal natin sa kanila through time is magalak kayo sa mga nagagalak at makiramay kayo sa mga naghihinagpis. This means, mga kapatid, na kung meron kang kakilala na nagdadalamhati dahil siya ay namatayan, na wala nang minamahal, hindi ka dapat maging masaya. You will consider kung ano yung kanyang pinagdaraanan. Hanggang sa siya ay makamove on. Diyan pumapasok yung time. Kapag namatayan or kung sa mga nakaranas po na may mamatayan, hindi lang man tayo isang araw nagluksa. As a matter of fact, may moment pa nga pag naaalala natin, nagdadalamhati pa rin tayo.
Kaya naniniwala ko na hindi oras, hindi panahon ang nagpapagaling. Sabi nila, time heals all wounds. Tama ba? Sabi ng mundo yun. Pero sa atin, naniniwala tayo that only God can heal us. He heals the brokenhearted and He saves those crushed in spirit. Hindi sinabi ng Bible na time heals. Sinabi niya, God heals. Amen? Now, going back on this, mga kapatid, ang ating pag-iinagpis, ang ating pag-move on, ang ating pag-hold ng grudge, ng sadness, ng anxiety, ay mayroon ding panahon. At may pagkakataon na kahit lumipas na yung ilang buwan, taon, pag naalala mo uli yung isang senaryo, may moment na bumabalik pa rin yung pain. Di ba? Sabi nga nung nakaraan, napakinggan namin, your feelings is valid naman. So, if that is valid as a believer, follower of Christ, mga kapatid, sabi ni Panginoon ng salita ng Diyos, makigalak ka sa mga nagagalak. So, if it is time for you to be joyful for them, then be joyful. But if it is time for you na nakikita mo sila, nalulungkot, damayan mo sila. And then, wag mong mamadaliin. Wag mong sasabihin na, tama na, okay na. Hindi natin dapat sabihin na, maging malungkot ka naman, puro ka na lang saya. If that is their time to be joyful, to be happy, to celebrate their victory, then be joyful for them. Paglalaan nyo ng panahon. Kaya kapag mayroon tayong mga kapatid sa church na namamaalam o namaalam, namatayan, ang ating simbahan, tayo, kayo po, nakikita namin po kayo at nakakasama, ay nagpupunta nga naman talaga sa mga nagdadalamhati. We pray for the family, not for the person na namatay, but to his or her family. Diba? Kayanan nila sa tulong ng Diyos, i-comfort sila ng Lord. And then, hindi natin sinasabi na, move on na ha, okay na. Ililibing na yan bukas, move on na. Hindi ganun, mga kapatid. Kahit sa mga kabataan, di ba? Pag broken tayo. Di ba? Gusto natin comforting words. Ayaw natin na nirarush tayo na okay na, Valerie, move on na, tama na. Kasi minsan nga natitrigger palalo para maging malungkot tayo, ma-offend tayo. Pag may family problems, pag may away sa pagkakaibigan, pag may problema sa trabaho, sa business, sa pangarap, emotionally, mentally, ayaw natin na minamadali tayo, wait lang. It's a process. Therefore, mga kapatid, kaya sinasabi ng Bible sa atin, if you know someone na nag-undergo ng process na masakit, alalayan mo sila. And then wait for the moment, di ba? As you pray for them, wait for the moment na pagalingin sila ng Lord. Parang sinasabi sa atin ng Word of God na huwag mo sila iwan. If they are in their happy times or joyful moments, be happy for them as well. Alam niyo po, napansin ko sa generation namin, lalo na sa social media, ang success ng isang tao, hindi siya nagiging danger sa kanyang kapwa as long na hindi nasasapawan yung kapwa niya. Isipin niyo po maigi. Parang nasasapawan na ako and then doon na papasok yung bitterness. Doon na papasok yung inggit, yung masamang plano. Pero, graduate siya, to God be the glory. Wow, congratulations. Pero kapag may achievements na siya na para bang sasapaw na, sasaklaw na sa anino ng taong yun, ay sa generation po, particularly sa mga unbeliever na kabataan. At I pray po na itong mga kabataan natin wag maging ganun, syempre. Kaya ito ang isang tinuturo ng Bible sa atin. Kung mayroong graduate, may nagka-honor, be happy for them. Amen? Nakakuha ng top sa school, ng honor, ng mataas na grade, o walang nakuha, then join them, di ba? Yakapin mo sila and express yung iyong pakikiramay sa kanilang sitwasyon. Pangalawa po, by the way, mga kapatid, ang New Testament ay tinuturo ang mga Kristiyano na magkaroon talaga ng care sa kanilang church members.
No wonder yung ating simbahan po ay pinipilit, tinatsaga kami ni Pastor na mag-invite, pero hindi lang ng mga bago, kundi yung mga nawala or hindi na natin nakikita. Magiging totoo po kami sa inyo, particularly sa mga elders. Mapapansin niyo po, may mga kabataan na dati active sa pagtugtog or active sa pag-attend. Ngayon, hindi nyo na po masyado makita, hindi po ba? At hindi po kami magiging plastic o hindi namin isusugarcoat. Nanghina po talaga sila. Nakakaramdam po sila ng challenges na matindi. That causes them para mawala sa paglilingkod for the meantime, magpahinga. Pero minsan nagiging sobra at namamali. But then again, this New Testament, itong Bible, particularly in the New Testament, ay tinuturuan tayo na maging generous sa pag-i-spend ng oras sa Panginoon at higit sa lahat sa mga kasamahan din po nating nawawala o nanlalamig. Sa mga nasa online po, kung meron mga kabataang nanonood online, pwede ba paki-mention mo yung mga yung mga kakilala mong nanghihina? So, baka may mga nanonood online na kabataan, pwede mo paki-mention mo sila sa comment section. Or, kung mapapanood man nila ito, paki-send na lang po. So, kaya, rejoice with those who rejoice, weep with those who weep. Sabi nga ng Roma 12 kanina. And we can celebrate someone's victory, much less mourn someone's loss kung tayo ay nagmamadali. Restoration is a process. At lahat po tayo dyan ay mag-undergo restoration. Now, the question for us is, busy po ba tayo para trabahuin itong bagay na ito? Yung paglalaan ng oras, unang-unang sa Panginoon, pangalawa sa atin pong mga kapatid sa faith. Are we busy or are we too busy with work, with school, with our own personal life, para makidalamhati, makisaya? Are we too busy po? Sabi mo nga sa katabi mo, busy ka ba? Busy ka ba? Cellphone ka ng cellphone eh. Nagno-notes ka ba? Are we too busy po mga kapatid? Pangalawa po, talent. Salamat po kanina, medyo napaaga. Personal na kakayanan. Yan ang ating mga talento. And all of us are full of talent. Dahil bigayan ng Diyos. Magkakaiba po ng talento, pero lahat po tayo ay merong talent. Hindi po ako naniniwala na may taong walang talento. Kasi yung mga taong may kapansanan nga, may talent eh. Si Nick Vujicic, kilala niyo po? Taong Amerikano na may takot sa Diyos, follower ni Jesus, na walang kamay, walang braso, wala rin paa. Pero may katawan siya, tsaka ulo lang. And yet, nag-i-skateboard siya, nagsuswimming, nag-i-encourage sa mga estudyante. Panoorin niyo po ang video niya. Buhay pa lang niya, kahit di siya magsalita, encouraging na. Hallelujah. Ito pong talents natin, this includes our wisdom, our knowledge in life, talino natin, yung galing, yung husay sa buhay. And God gave us spiritual gifts as well, mga kapatid. At gusto ng Lord na gamitin natin itong mga spiritual gifts na to give glory to Him. In serving Him and in serving others. In 1 Peter chapter 4 verse 10, binigyan ng Diyos ang bawat isa sa atin ng kaloob. Sabihin nyo nga po, kaloob. Kaloob. Gamitin natin ito para sa ikabubuti ng lahat bilang mabuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. Good steward of God. Kalahin nyo, tinitingnan tayo ng Lord bilang good steward. Mabuting katiwala ng kanyang mga kaloob. Ulitin ko po, tinitignan ka ng Diyos na mabuting katiwala. Hindi ko alam kung dapat ka bang makondem, dapat ka bang mahiya, mag-guilty. Pero kapatid, ano man ang nararamdaman mo, ang tingin sa iyo ng Diyos ang mahalaga. Kung paano ka tignan ng Diyos, yun ang mahalaga. Sabi mo sa katabi mo, kung paano ka tignan ng Diyos, yun ang mahalaga. Hindi kung paano mo tignan sarili mo. Hindi kung paano ka tignan ng katabi mo o ng kapitbahay mo o ng kaibigan mo. O sarili mo na lang. Huwag na natin damay ang iba.
May nagtatanong sa akin minsan Kuya Renz, pogi ba ako? Maganda ba ako? Maayos ba damit ko? Pananamit ko, ang forma ko? Kapatid, again, ulitin ko po what matters the most is yung identity natin kay Lord. Yung pagtingin sa atin ng Lord. Hindi ko alam, no? Pero gustong-gusto ko yung stubborn love Di ba? Na kahit ang daming beses nang pumalya, sabi nung awitin, tumalikod, pero yung pagtingin sa'yo ng Lord, ganun pa din. Ganun siya. Hindi ko alam kung ba't ganun si Lord, pero yun siya No? At ang part lang natin, tanggapin yun Wala nang iba, mga kapatid. Binigyan ng Diyos ang bawat isa sa atin ng kaloob. This time, kapatid, I want you to check yourself. Ano kayang binigay na kaloob sa akin ng Panginoon? Hallelujah. Ano kaya itong kaloob na ito? Alam niyo ba kung ano ang kaloob na binigay sa inyo ng Lord? I mean, this is not about blessing materially or... But ito yung mga kaloob at nasa Bible po mamaya, babanggitin po natin. Bawat isa sa atin, si Pedro kinakausap niya rito mga Kristiyano, hindi mga unbeliever po. Mga Kristiyano, tayo po. At ang panahon niya, mga followers din, kasamahan niya. Binigyan ng Diyos ang bawat isa sa atin ng kaloob. So, hindi pwedeng walang Kristiyano na walang kaloob. Amen po? Naniniwala po kayo? Praise the Lord. May kaloob ka. Kung hindi mo pa na-figure out kung ano, hindi pa uli. Pero paniwalaan mo na mayroong kaloob sa iyo ang Panginoon o ang Diyos. Now, kapag na-figure out mo na, sabi ni Pedro, gamitin natin ito para sa ikabubuti ng lahat. For the benefits of all. Hindi para sa ating mga sarili. Kasi kapag ginamit mo yan para sa lahat, pinapatunayan mo na ikaw ay talagang mabuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, kaloob ni Lord. In 1 Corinthians chapter 12 verse 7, ang bawat isa ay binigyan ng kakayahan na nagpapakita na sumasa kanya ang banal na espiritu upang makatulong siya sa kapwa niya mananampalataya. Grabe, no? Remind ko po, kung ano yung meron ka, hindi lang yan para sa'yo, kundi para sa benepisyo rin ng iyong kapwa mananampalataya. Makikita mo natin yung mga kaloob na yan sa Corinthians, sa Romans. Pero mga kapatid, one of the glories of the body of Christ, tayo po, ay yung pagkakaiba-iba natin ng mga kaloob. Hindi tayo pare-pareho ng kaloob. And, walang problema doon. Kasi, hindi naman tayo i-judge ng Lord regarding kung, ito mataas ang kaloob. Hindi naman ganoon, mga kapatid. Desisyon po ng banal na espiritu kung ano ang kaloob na ibibigay niya sa atin. Hindi natin desire. O hindi tayo ang nagpapasya. Lord, parang gusto ko ng kaloob ng ministry, pagsaserve. Maganda yun. Pero ang mahalaga ay kung ano yung desisyon or kapasyahan ng banal na espiritu. Ang Holy Spirit is the third person of the Trinity. One being, three person. Hindi siya kulelat, hindi siya nauuna, hindi siya nasa gitna. Siya ay kapantay ng Diyos Ama at ng Diyos Anak. Now, siya ay hindi force. Siya ay, kahit sa Bible study namin, nauulit-ulit ko itong bagay na to. I do not know why, pero I believe there is something na mahalagang ma-remind sa atin. Holy Spirit is not an it, not a power or a force of God, kundi siya ay persona ng Diyos. At dahil siya ay persona, siya rin ay mayroong sariling pag-iisip, mayroon siyang sariling will o kapasyahan. At yung kaloob na to, isa sa patunay na ang kalooban niya, or siya ay mayroong kalooban, yung ating mga gifts na natatanggap. So, iba-iba ang ating gifts, diversity nga, sabi nga, 1 Corinthians 12:4-7. So, some gifts, the Spirit gives are regarding sa paglilingkod, ang iba naman sa pagtulong, ang iba naman sa pag-administer, ang iba naman ay sa pagpaparamdam ng sympathy or empathy sa kanyang kapwa. So, iba-iba, pero lahat yan ay beneficial para sa body of Christ. Ganun kahalaga ang parte mo. Kaya wag mong sasabihin na ito lang ang ministry ko or ito lang ang kaloob sa akin ng Lord. Ito lang ang part ko. Hindi. Binigayan ng Lord for a purpose.
At one time, or one day, I'm sorry, not one time, but one day, sooner or later, gagamitin ka ng Lord. Amen po? Hindi tayo lahat sa pulpit. Hindi tayo lahat sa drum, sa gitara. Hindi lahat ganun po. Pero lahat tayo ay mayroong parte. So, not every Christian possesses all the gifts. Hindi lahat ng Kristiyano. Pero lahat ng Kristiyano ay mayroon na regalo or kaloob. At again, it is the Holy Spirit's decision or choice kung anong ibibigay niya sa atin. But again, the main purpose of it is to build up the church. Para i-build up ang simbahan natin or ang simbahan ng Panginoon. Kaya kung bakit ka nandito, tagal-tagal ko na rito sa ICF, gusto ko nang umalis, nakailang church na ako. May mga ina-attenan pa nga akong iba. Hindi lang alam ni pastor. Hindi lang alam ng mentor ko. May pinapanood pa nga akong iba. Pero andito pa rin ako. Nilalagay ka ng Lord dito para makatulong ka na ma-build up ang iyong simbahan o ang katawan ni Kristo. Pwedeng physically, pwedeng emotionally, di ba? Pwedeng mentally, pwedeng financially, materially, or sa kahit anong paraan. Basta nilagay ka ng Lord dito to help this church na ma-build. Amen po? Kaya, mga kapatid, kung nalulungkot tayo minsan, ano ba ang trabaho ko sa church? Intay lang. Intay lang. Take it easy. Huwag nyo madiliin. Higit sa lahat, Jesus will reveal that. The Holy Spirit will reveal that kung anong part natin. Pero kailangan po, upuan natin si Lord. Gustong-gusto ko yung kwento ni Mary at ni Martha. Na kung saan nagturo si Jesus sa kanila at si Mary ay umupo sa paanan ni Jesus. Naalala niyo po yun? Si Martha na aligaga, di ba? Pero alam niyo, isa sa natutunan ko kay Mary na in-illustrate niya, pinakita niya. Hindi niya sinabi to ha, pero nakita ko to habang pinag-aaralan ko yung buhay niya o yung nangyari. Kapatid, walang mataas na lugar sa buhay na to kundi sa paanan ng Panginoong Yesus. I'm not discouraging lahat tayo na mag-persevere sa buhay, magpursu ng mga gusto natin. Pero mga kapatid, lahat ng yan ay hindi counted sa paanan or sa paningin ng Lord kung hindi mo yan gagawin para sa Kanya. The highest place in this life is in the feet, on the feet, at the feet. Dami ko nang ginamit, in, on, at, of our Lord Jesus Christ. Sa iba, pag lumuhod ka sa paanan ng iba, di ba? Nakakahiya yan, kaya lumuluhod. Di ba? Ganun yun eh, nagmamakaawa yan. O kaya naman ay negatibo ang dating. Pero mga kapatid, sa Panginoong Yesus, ang paanan niya, enough na, hallelujah, para sa atin. At hindi nakakahiya yun sa Lord because He deserves it. Our praise. Now, going back, mga kapatid, upuan mo lang si Lord. Sabi mo sa katabi mo, upuan mo si Lord. Upuan mo siya. Upuan mo lang. Tulad ng ginawa ni Mary, upuan mo lang si Lord. In the book of Roma, chapter 12, verse 7 to 8, kung ang kaloob niya ay paglilingkod sa kapwa, handa ka na ba sa kaloob ng Diyos? Handa na po ba kayo? Praise God. Verse 7 and 8, kung ang kaloob niya ay paglilingkod sa kapwa, maglingkod siya. Kung pagtuturo, magturo siya. Kung pagpapayo, magpayo siya ng mabuti. Kung pagbibigay, magbigay siya ng maluwag. Kung pamumuno, mamuno siya ng buong sikap. At kung pagtulong sa nangangailangan, tumulong siya ng may kagalakan. Amen? Jay, walang sinabing pagdadrums na. Paano ba to? Hindi tayo kasali? Hindi, pasok tayo, nak. Sabi, paglilingkod eh. Siyempre, that time, wala pa naman mga specific na instrument bukod sa mga tambuli, mga recently na lang, anong century na lang yan nabuo. Pero, pasok tayo sa paglilingkod sa kapwa. Paano yan, mga mamsi? Walang sinabing pag-aayos ng kortina. Hindi tayo pasok? Hindi po, pasok pa din. Kasi paglilingkod sa kapwa po eh. Pasok pa rin. Magbigay, pagbibigay. Pagtulong, pasok pa din.
Kaya yung ginagawa nyo po na ito, hindi ko po kayo binabola, Bible po ang nagsabi, kaloob po yan ng Diyos sa inyo. Kami, mga extra lang. Renz, abutin mo nga, mga ano lang kami, sabit lang kami. Pero kayo po talaga, kasi hindi namin kayang isipin to eh. Sa totoo lang po, kami nila Pastor Louie, iba trip namin eh. Ano kami, more on recycle kami. Chandelier nga natin, naalala ninyo? More on recycle kami, pero kayo po, kayo lang may kayang gumawa niyan. Kaloob yan ng Lord sa inyo. Huwag niyo pong bitawan. Kasi beneficial po yan sa simbahan. Hindi lang sa physical, kundi sa mga taong nandito. Nakita po natin kapag walang kortina ang simbahan, particularly ang stage. Di ba? Nakailang pintura na, halos every anniversary ay nagpipintura pa. Pero dumarating ang buwan, ang panahon na kumukupas ang pintura, nagbabakbak, nadudumihan, dumudugyot. Sorry for the word. Pero tingnan nyo, pag may kortina, mukha naman presentable, lalo na kapag nasa online. Kaya malaking bagay po ito. Kaya yung ginagawa po ninyo, mga kananayan, kaloob po yan ng banal na espiritu. Yung pagtugtog po natin, pag-awit, paglilid, pagpapalakas, actually yung simpleng pagtapik sa balikat, encouragement yun eh. Di ba? Hindi tayo lahat pasok dito. To God be the glory kung lahat nasa ito. To God be the glory ha. Pero naniniwala ko, hindi kakayanin ng isang tao to. Lahat meron siya nito. Pero lahat tayo meron nito. Lahat tayo, hindi pwedeng, wala tayo kahit isa, dalawa, tatlo dito. Isa lang, parang okay na ako eh. Eh kung dumalawa, tumatlo ka pa, to God be the glory. Now, what do spiritual gifts have to do with talents, mga kapatid? While not every talent, hindi lahat ng talento ay spiritual gift, pero maraming spiritual gifts are rooted sa pamamagitan po ng talento na ibinigay sa atin ng Lord. Kaya may mga tao na magaling tumugtog, umawit, pero parang wala yung, di mo ma-feel yung presence ng Lord. Di ba? May mga encouraging lyrics ang unbelievers, mga secular songs. Maganda naman pakinggan, pero ba't parang, maganda basahin, pero pag pinakinggan mo na parang walang power. Di ba? At the same time, may mga unbeliever na singer na kumakanta ng mga worship songs or ng mga gospel song na parang hindi mo rin maramdaman or parang walang goosebumps sa mga kabataan, sabi nga ng millennial. Parang walang dating. Pero dito naman, kahit na hindi maganda yung boses niya, pero malaman yung pag-awit niya sa Lord. Di ba? Kahit na pupunta sa kanan, kaliwa. Pero ang sarap sa puso, sa pakinggan, sa espiritu. Diba? Kaya nakaroot po iyan. Connected po iyan, mga kapatid. Now, we are ought to treat our talents as clues to spiritual gifts na mayroon po tayo. Ano man ang gifts na ma-discover po natin or ipakita sa atin ng banal na espiritu, we should remember that they were given to us to build up other people. Tignan mo nga po katabi mo, mga kapatid. Hindi yan aksidente kung bakit siya nakaupo ngayon dyan sa katabi mo. Hindi yan insidente, hindi yan tsamba. Pinaupo yan ng Lord araw na ito para maging katuwang ka niya at maging katuwang mo siya. Wala akong katabi so malinis ako. Labas ako dyan Biro lang po. So lahat po tayo, kahit sa mga kapatid po namin na online, nasa online. Last but not the least, treasure. Ang treasure, hindi lang ito pera. But of course, when we say treasure, lalo na in this generation, it talks about money. Just give me my money, sabi nga ng mga nagtitiktok. So, pero ito po ay something na tinatangkilik ng ating puso. Yung yaman. Ano mang yaman niyan, di ba? Yaman sa salapi, yaman sa trabaho, di ba? Business or kahit mga tao. So, tinatangkilik na yaman. Ito yung tinuturing nating mga treasure. Pinahalagahan po natin. So, we can give this treasure sa Panginoon
na ma-enjoy natin at magamit natin na mapaglingkuran natin si Lord sa trabaho, di ba? Sabi nga, ang trabaho naman ay ministry din. Di ba? So, maganda yon. Di ba? So, gawin natin siya para sa Lord. Ang school ay ministry din. Amen? Kasi kung hindi siya ministry, dapat wala na nag-aaral. Pero dahil ginawa yan ng Lord, di ba? Pinagkaloob yan ng Lord sa atin. So, therefore, ministry yan at dapat ma-enjoy natin at magamit natin para paglingkuran ng ating Diyos. Diyos ang nagbigay ng lahat ng bagay sa atin. Amen? Kahit sa mga mayayaman. Paano yun, Kuya Renz, mga unbeliever na yumaman? Diyos din ba nagbigay sa kanila? Yung talent na meron sila, yung skills na meron sila, yung talino, sa Lord din yun galing. Kaya lang, unfair sila kasi hindi nila kinoconsider si Lord. Hindi nila ina-acknowledge si Lord. At problema nila yun, hindi natin. So tayo, mga kapatid, ang lahat ng kayamanan, lahat ng mabubuti at ganap na bagay sa mundong ito at pagpapala ay galing sa Diyos. Amen po? Mabubuti at ganap ha, hindi yung pagpapala na galing sa masama, syempre. Hindi ata pagpapala ang tawag doon. So, in Deuteronomy chapter 8, verse 18, pero alalahanin ninyo na ang Panginoon na inyong Diyos ang siyang nagbigay sa inyo ng kakayahang maging mayaman. At ginawa niya ito para matupad niya ang kasunduan niya sa inyong mga ninuno, katulad ng ginawa niya o ginagawa niya ngayon. Si Lord ang nagbigay ng kakayahan sa atin para tayo ay managana. Amen? Kaya huwag natin sasabihin na hanggang dito na lang ako. Kasi merong binilt in si Lord sa'yo na kakayanan, na talento, na talino para ikaw ay managana. Kaya nga may mga hindi naman ina-advise or hindi naman namin ina-encourage ako. Pero di ba may mga hindi nga nakapagtapos pero yumaman? Di ba? Si Ang, si Mr. Ang, di ba? Sila Zuckerberg. At marami pang iba kahit nung unang panahon pa na hindi naman natin kilala. Or hindi natin naabutan, rather. So, itong mga taong ito, nagamit nila kasi na maximize nila yung talent, yung skills na nilagay ng Lord for them or sa buhay nila. Kaya, na-maximize nila at na-achieve nila yung bagay na meron sila ngayon. Pero mga kapatid, lahat po tayo ay nilagyan ng Panginoong Hesus or ng Diyos ng kakayanan para managana o yumaman sa buhay. Bukod pa sa plano niya para sa atin, di ba? So, kaya napakaganda po nito na i-acknowledge natin si Lord palagi sa pamamagitan ng talents natin, ng pera na meron tayo, di ba? Tithes, offering, pledge, love gifts, kung ano man yan, paraan natin ang pagbibigay, ma-maximize natin itong kayamanan or treasure na ito, gawin natin. Kailangan ba ng Diyos ng pera? Tingin ninyo? Hindi. Sagutin ko na agad. Hindi po kailangan ng Diyos. Kailangan ng church. Kailangan natin. Pero hindi ng Diyos. Dahil siyang may-ari ng lahat ng bagay at sa Kanya tayo nanggaling. So, pero ang nais ng Lord ay maging kabahagi tayong lahat ng ginagawa niyang kabutihan sa ibang tao. Lalo na, syempre, sa ating mga kapatid sa pananampalataya. He wants everyone na kumilala sa Kanya, tanggapin si Jesus sa kanilang buhay upang maligtas sila at hindi sila mapahamak. At gusto ng Lord na maibahagi natin ang Kanyang good news. Paniniwalaan mo lang, maliligtas ka? Oo naman. Grabe, no? Kahit wala kang gawin. I mean, not literally na wala kang gawin, kasi kailangan mong paniwalaan. Yun lang. Yung part lang na yun. Di ba? Tanggapin at paniwalaan. But other than that, di mo kailangan maging mabuting tao muna o maging pare, pastor, magkaroon ng posisyon sa simbahan, maging mayaman bago ka maligtas. Just believe. Parang too good to be true. Parang masyadong maganda. Hindi ka parang scam yan. Hindi. That's why it is called good news. Sabihin nyo nga po, good news. Kaya siya tinawag na good news. At magagawa din natin itong mga bagay nito through financial support sa gawain ng Lord.
Alam niyo po yung mga offering natin, nabanggit po ito dati ni Pastor Apollo, nababanggit ni Pastor Louie. Ang ating mga offering po ay nakakatulong, siyempre, para umabot sa mga unbelievers. Ang ating pong denomination ay mayroong pong ministry regarding sa mga missionary. At ang ating pong simbahan ay active po na nakakatulong din sa simpleng paraan, pagbibigay. So, kaya yung mga nabibigay po natin sa simbahan, financially, higit sa lahat, sa mga lingkod ng Panginoon, ay malaking tulong para maibahagi lalo yung gospel ng Lord. No wonder ang Old Testament, ang mga Levita that time, ang mga kaparian, ang mga pare, hindi sila pinagtatrabaho ng Lord. Alam niyo po kung anong ginagawa nila para makakain? Dinadalhan sila ng mga tao. O ito yung kainyong rasyon, ito ang inyong pagkain for. And then ang gagawin nila, full-time sila sa templo. Sila yung naghahandog, sila yung nananalangin, sila yung naglilingkod sa Diyos at para sa mga tao. So hindi sila nag-grab tulad ni Pastor. Si Pastor nagpo-full-time pero at the same time ay nagtatrabaho din. Kasi alam naman natin, kailangan. At hindi naman ganun kalakihan ang naibibigay nating pledge or love gift para sa Kanya. But still, to God be the glory, hindi si Pastor ang mapapurihan, si Lord, nandito pa rin siya. Naglilingkod pa rin sa Panginoon. Ang mga manunugtog po natin, wala po tayong binibigay sa kanila. Ang mga naglilinis sa simbahan, nagme-maintenance, nag-aayos ng mga wire pag pumuputok, naglilinis kapag bumabaha na, umuulan, wala po tayong binabayad sa kanila, mga kapatid. It is their willingness. Ay yung kaloob na pumapasok. Doon pumapasok yun. Ginagawa nila yan for the Lord. And for us na mag-benefit at makapaglingkod sa Panginoon through this church. Kaya, pwede po ba palakpakan natin ang Lord sa mga taong ito? Salamat sa Panginoon. At salamat din po sa inyo, sa mga nagbibigay ng pinansyal na pagpapala, tulong para sa simbahan at para sa mga partikular na tao. Salamat po, purihin ang Lord sa buhay nyo. Pagpatuloy nyo po yan, ginagawa nyo po yan para sa Panginoon. Kahit hindi kayo maparangalan ng tao, mainam nga na hindi tayo maparangalan ng tao, di ba? Si Lord ang magparangal sa atin kasi mas grabe ang parangal ng Lord sa mga tao. Kaya nga sabi ni Lord, kapag gumawa ka, wag mo hayaan na malaman ng kabilang kamay mo yung ginawa ng kabila. Diba? Para si Lord ang mag-bless sa'yo, magparangal. So, kapatid, God wants you to be part ng pagbibigay na ito ng treasure. Again, I'm not just only talking about financial, but if you have the means, go for it. Glory to God. Isa sa madalas kong napapakinggan noon kay Pastor Louie, alam natin yung kanyang testimony when it comes to tithing, pero ang nababanggit niya dati ay kung sa pera nga lang, nahihirapan ka ng maging tapat sa Lord, how much more kapag mag-isa ka na, kapag kasama mo mga unbeliever, mas mahirapan ka maging tapat. Di ba? And that is something for us to analyze. And pag-isipang maigi, Lord, am I still part of this ministry na nais mo para sa iyong simbahan? Halimbawa po mga kapatid, etong treasure na ito, nabanggit natin kanina, when it comes sa pagtulong sa kapwa, actually sinabi rin naman po ito ng Bible. In the book of Galatia chapter 6 verse 6, ang mga tinuturuan sa salita ay dapat magbahagi ng mabubuting bagay sa mga nagtuturo. Ulitin ko po, ang mga tinuturuan sa salita, ang Word of God, ay dapat magbahagi ng mabubuting bagay sa mga nagtuturo. It's like, kung pinakain ka na tinulungan ka, may part ka rin na tulungan siya. And this applies sa iba't ibang ministeryo ng paglilingkod sa Panginoon. Pinagsilbihan ka, magsilbi ka din para sa Kanya. It's like give and take, no? Pero sa iba't ibang paraan nga lang, hindi magkakapareho. Kaya wag po kayo magsaselos kung may mga matatanggap, yung mga manunugtog, musician, ganyan.
or kung mayroong dumating na tao dito, or may mga kapatid tayo, o kayo man, hindi ako mag-iisip, hindi kami mag-iisip ng kung ano man. Kung dumating kayo rito one time nang may brand new motor, brand new na sasakyan, may bagong susi ng bahay, di ba? It's all because of God's blessing and provision talaga. Pero papurihan natin si Lord. Kaya eto, mga kapatid, yung pagtangkilik natin or yung tinatangkilik nating treasure, isang purpose niyan is, again, to build up your brethren. Makatulong sa iyong kapwa. In financial ways, si Sister Angie, naalala ko na, nung tumutulong kami rito mag-ayos ng, hindi lang si Sister Angie, sila Tita Maiden. Gaayos kami rito, dumating sila one time, Pastor, naalala niyo, may dala silang ulam, di ba? May dalang tinapay, soft drinks. So, our way of help is makatulong sa simbahan, yung building. And then, their way of help naman is pakainin kami, bigyan kami ng share na physically ma-regain yung aming strength. So, it's like give and take sa ibang paraan nga lang. Kaya, hindi maliit o malaki kapag may tinutulong ka. Tulong is tulong. Kaya even ang Bible concerned siya sa ating paglilingkod sa Panginoon. Now, in the book of Proverbs, Kawikaan chapter 3 verse 9, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan. At mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyong handugan. Sabi ng Kawikaan. Sabi ng Bible. Naniniwala ka ba ng Bible ay salita ng Diyos? Sabi sa amin kagabi, tinanong kami, ano ang Bible para sa'yo? So kung naniniwala tayo sa Bible, sabi, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan. Naisip niyo na ba kung anong kayamanan nyo? Ang anak ko ang kayamanan ko. Wow! Praise the Lord. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng anak mo. Ang aking pag-aaral ang kayamanan ko. Sabi nga ng mga magulang, ang edukasyon, ang kayamanan na kahit kailan ay hindi mananakaw ni naman. So kayo mga estudyante, kung ang turing natin sa ating pag-aaral o edukasyon ay kayamanan, sabi ng Kawikaan, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong kayamanan. Sa iyong school, sa iyong mga classmates and teachers. At mula sa iyong mga pinakamainam na ani, yung best. No? Hindi yung pwede na. Kundi yung best, sabi sa atin ng Bible. What's your best? Hindi ako magpupuyat ngayong Sabado kasi bukas Sunday. That's my best for the Lord. Hindi ako magpupuyat. Ang ending, di natulog eh. Sabi ng magulang, aga mo naman magising. Anong maaga magising? Di pa ako natutulog. Magaling. Si Kuya Jeo, tato. Bata pa lang, nakakagets na eh. Mula sa iyong pinakamainam na ani, pinaka-the best na ani, siya ay iyo ring handugan. In the book of Matthew, ito tinuturuan tayo naman when it comes sa kayamanan talaga din. Chapter 6, verse 19 to 21, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Grabe si Jesus, no? Dito ay may naninirang insekto at kalawang, at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Doon ay walang naninirang insekto at kalawang, at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Kung ang kayamanan mo, ang cellphone mo, paggamit mo yan sa Lord. Kasi kung yung kayamanan na yan, nagiging dahilan para mawala ka sa Panginoon, maniwala ka sa akin, tatanggalin yan ng Panginoon. Kung ang trabaho mo, ang nagiging kayamanan mo para mawala ka sa Panginoon, believe it or not, sabi ng preaching ito, ng mga nakaraang linggo, Diyos ang gagawa ng paraan para makalapit ka sa Kanya. At pwede niyang tanggalin yung mga bagay na yan para makabalik ka sa Kanya. Kung ang kayamanan mo ang pag-aaral, pangarap, honor the Lord. At the same time, mga kapatid,
Kung yun ang kayamanan mo, nandun din ang puso mo kasi. Hindi pwedeng maging kayamanan mo yan, or treasure mo yan, o tinatangi mo yan, pero wala yung puso mo ron. Hindi kayamanan ang tawag doon. Kasi ang kayamanan, iniingatan, pinahahalagahan. Sa mundo nga, ayaw nilang ipamigay, ayaw nila ibahagi. Hindi naman lahat. Pero may mga tao na gano'n. Kasi nandun yung puso nila. So kung etong church ang ating kayamanan, salamat sa Lord. Pero sabi ni Lord, parangalan din natin siya kung ito ang kayamanan natin. Kung kaibigan ang kayamanan mo, parangalan niyo si Lord. Now, going back to our material stuff, treasures na nakikita at nahawakan, sabi ng Bible, a wise advice, a very wise advice. May isang vlogger na nagtanong, American yun pero Tagalog ko na lang, sabi niya, anong pipiliin mo? 1 milyon or sabihin natin 20 million pero di ka na mabubuhay bukas. 20 million o buhay. Pero, pag pinili mo yung 20 million, last night mo na, bukas hindi na. Hindi ka na mabubuhay. Buhay na lang! Hindi mo rin naman may enjoy eh. Exactly, mga kapatid. Ito ang sinasabi ng Bible sa atin. Hindi naman to prosperity gospel at hindi rin naman ito poverty gospel. Hindi naman anti-prosperity ang Lord. Kaya nga may plano ang Lord sa atin, di ba? Naparito siya para bigyan tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Sa ibang version, sagana. Di ba? Jeremiah 29:11, alam po natin yan. Make us prosper. So, alam natin yan. Nung nilikha ng Lord ang tao, bago niya likhain ang tao, nilikha niya lahat ng pangangailangan ng tao. Bago niya nilikha yung tao. So, imagine that. Kaya hindi anti-prosperity ang Lord. Yun nga ang gusto ng Lord eh. Kung pwede lang na lahat ng Kristiyano sa mundo ay maging mayaman, go din ng Lord, naniniwala po ako. Pero hindi yun mangyayari dahil ang perang mundo at pinili ng tao na ma-fall sa kasalanan at sa consequence. Kaya, instead na mag-impok ka ng kayamanan, okay lang ba, Kuya Renz, nakakaipon? Oo naman. Nakakaipon. Mahalaga yun. Kasi pag nangailangan tayo, di ba, meron tayong mahuhugot. Matandang kasabihan, may sinuksok, may ibang dudukot. Diyak lang, may dudukot, may madudukot. May mandurukot. Pero ang sabi naman kasi ng Bible, dito kasi sa mundo, merong mga peste. Sa iba nga, sabi, may tanga. Di ba? May kalawang. Totoo po yan, alam niyo po, nung nagpaplano kami dati ng mga disciples ko na mag-swimming, bumili po ako ng kawayan na alkansya. Tapos, hinuhulog namin doon every week yung aming mga shares. So, kalaunan, ilang buwan nang lumipas, na-cancel yung usapan namin. So, binalik namin yung mga pera ng isa't isa. May record kami, notebook. Tapos, nakita namin yung mga papel, kumupas, nagkalibag, yung iba parang papunit pa. Hindi yun dinukot ha. Inimbak lang yun ha. Pero, nag-alimuom, bumaho. Sabi naman nung iba, hindi, may bangko na, Kuya Renz eh. Sa bangko, di ba nagpa-file din ng bankruptcy? May na mga, anong tawag doon? Yung, may hold up pa, di ba? Recently, dito sa may hindi ko na babanggitin. Pero meron. So, ibig sabihin, walang security ang kayamanan natin sa mundo. Ang gusto lang ng Panginoon sa atin, ng Panginoong Hesus, maging matalino tayo. Kung nag-e-effort ka na mag-impok ng kayamanan sa lupa, mas mag-effort kang mag-impok ng kayamanan sa langit. Ayan, Bible verse, yung faith mo kay Lord, relationship mo kay Lord, yung salvation mo, maging ganap, yung salvation ng family mo, ma-invite mo sila, etc., etc. Whatever earthly treasures God has given us, gusto natin i-invest natin ito for eternity. Hindi against si Lord, ulitin ko po, na mayaman ang pamilya mo o maging mayaman ka in the future, salamat sa Lord, pero hindi siya against doon.
Pero kung i-bless tayo ng Lord ng kayamanan, again, mga kapatid, He wants us to invest it in eternity. At one of the main ways para ma-invest natin yung ating wealth for eternity is by investing in the body of Christ. Tutulungan pa rin doon pa rin babagsak Sa youth, tuwing Friday po, may one time, nagkaroon kami ng agenda activity na mag-school uniform, balik eskwela. At yung iba naman, ng mga hindi na nag-aaral, wear your uniform sa trabaho naman. And then yung iba naman, na wala pa rin trabaho, di nag-aaral, wear your uniform na gusto mong maging in the future. Piloto ka, maging pulis ka, so suot mo. So, meron sa amin mga naka-uniform ng school at meron din mga naka-attire ng pantrabaho at opisina. Salamat sa Panginoon. Pero, etong mga uniform na ito, mga kapatid, ay nagsisignify lang or nagpapakita lang po ng yung ating mga patutunguhan in the future ay maging pagpapala pa rin sa mga kasamahan natin. Investing in the body of Christ. We are all in the body of Christ, mga kapatid. Mga parte tayo ng katawan ng Diyos. At the best way, ulitin ko po, to invest in our wealth para sa eternity is yung maibahagi natin ito sa mga kapatid natin sa katawan kay Kristo. So, in the book of Malakay, sinabi nga ng Panginoong Yesus, hinahamon ko kayo, subukan ninyo ako ang Panginoong makapangyarihan. Dalhin ninyo ng buo ang inyong mga ikapu sa bodega ng templo upang may pagkain sa aking templo. Kapag ginawa ninyo ito, padadalhan ko kayo ng ulan at ibubuhos ko ang sobra-sobrang pagpapala. Subukan natin ang Diyos sa pagbibigay, hindi lang sa kanyang gawain, but even to His body, mga kapatid natin sa faith. And I guarantee you, hindi ako, the Lord guaranteed us na sabi niya, padadalan ko kayo ng ulan at ibubuhos ko ang sobra-sobrang pagpapala. Rumaragasang pagpapala. Amen? Luke chapter 6, sinabi rin ng Panginoong Yesus, magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Grabe, no? Kung ano pala ang binigay natin talaga, no? Si Lord ang gaganti. Nagtanim ka ng galit, ang igaganti sa'yo ng Diyos, galit din, no? Para sa kapwa, kasi siya ang magiganti. Ibabalik sa inyo ng sobra-sobra at umaapaw ang ibinigay ninyo. Sapagkat kung paano kayo magbigay sa iba, ganoon din ang pagbibigay ng Diyos sa inyo. Grabe naman yun. Ni-encourage tayo ni Jesus na maging giver. Maging giver ng time, ng talents, ng treasures, diba? Ng atensyon sa iba. Magbigay daw tayo. Throughout the New Testament, mga kapatid, tayong mga Kristiyano ay tinuturuan ng Lord na maging generous. Actually, mababasa natin yan, hindi ko na lang po sinulat or tinype, pero sa Book of Acts, sa mga gawa, at yung last week na napag-usapan, Macedonian Church, sa 1 Corinthians, meron din. So, ini-encourage tayo, tinuturuan tayo na maging generous sa pagbibigay at pagsuporta sa isa't isa, sa gawain ng Panginoon. Our main outlet sa pagbibigay po, siyempre should be yung pagsuporta sa church budget. Number 1 yan. Para sa body of Christ. Napakalaga po ng church budget. Kung walang church budget, siyempre mahihirapan po tayo na tumakbo, magpatuloy. Imagine nyo kung wala tayong kuryente. Imagine natin kung wala tayong mga speakers, instruments, wala tayong electric fan. Diba? Imagine ninyo kung bukas. Sir? Walang internet. Kung giba na to at wala tayong pampagawa pa, imaginein natin. Diba? Kaya, number 1 thing is to support the church. Diba? At nababanggit po ni Brother Regine na ito, madalas pag siya ang natayo when it comes sa church renovation. Diba? Medyo minsan parang, sasabihin na naman niya. Pero yun yung faith niya eh. Salamat sa Lord, may ganong taong naniniwala na magagawa ang ating simbahan. Tuloy-tuloy po ang pagbibigay ng mga manggagawa ng Lord. Hindi man lahat, hindi man every month, pero we can say na tuloy-tuloy po dahil meron pong mga nagkakaloob pa rin pagdating sa pledge ng ating
church renovation. Hindi na po natin ina-announce, di ba? Pangako ko po sa inyo, bilang part ng finance department, every month i-announce natin. Pero, again, hindi rin naman po every month may nagbibigay. Merong buwan na may nagbibigay, meron ding buwan na wala. So, kung wala nagbibigay, wala po kami ina-announce, di ba? Same lang din naman po. Pero naiingatan naman. But again, the point there is umaandar. Meron pong pumapasok. Hindi hinayaan ng Lord na matenga. So, salamat sa Lord sa mga sumusuporta sa kanyang gawain. Physical, sa presensya, sa idea, sa pananalangin, di ba? Sa salapi, sa material, at marami pang iba. Anumang possession ang mayroon po tayo, tandaan po natin, binigay ng Lord para tayo ay maging mabuting katiwala. And for others, good and His glory alone. Meron pa po ba? Ayan. So, whatever earthly treasures God has given us, He wants us to invest them in eternity. Nabanggit ko po kanina. So, investment. Hindi to scam ha. Investment. Invest tayo sa eternity, sa pangwalang hanggan. Nandito ka na rin lang, kapatid. Invest mo na yung faith mo, yung focus mo, yung love mo sa Lord. Invest mo na. Di ba? Sa school, may tinatawag na physically present but mentally absent. Sa church, meron din. Physically present, spiritually absent. Yung spiritual, malayo. Di ba? Physical kasi activity lang. Tatayo, pag sinabi ng nasa harap, mapalakpak, makikipagkamay. Pero minsan, magiging honest ako ha, minsan napipilitan pa tayo eh. Sige po, palakpakan natin ng Lord. Sige po. Minsan, nagbumukha ng ewan yung nagsasalita eh. Di ba? Pero again, ginagawa po natin yan for the Lord. And that is investment, mga kapatid. Masagana ka lang, magiging masigasig lang ba tayo kapag nasa harapan tayo? Di ba? Paano kapag naka-DA ka na? Paano kapag nanghina ka na? Paano kapag wala ka ng ministry, di ka na rin a-attend? Walang kwentang pananampalataya. Hindi pananampalataya tawag dyan. Relihiyon yan. Sabi mo sa katabi mo, relihiyon yun. Relihiyoso ka. Kung pupunta ka lang dito, makikinig ako, no? Uupo tayo, tapos paglabas, wala namang nangyari. Problema po yun natin, hindi po ng church, hindi ni Lord. No wonder, walang lumalago or mahirap ang paglago sa mga tao dahil matigas ang puso. Andito ka na rin lang, kapatid. Nag-invest ka na, sinimulan mo na eh. Tuloy-tuloy mo na. Bigay mo na sa Lord. Pa-next po ako, ate. God has given us all some measure of time, talents, and treasures. He wants us to turn a spiritual profit on all of it. And He has told us to do or to invest in the body of Christ. Now, kailan tayo magsisimula? Saan tayo magsisimula, mga kapatid? God has given us all the means, all the resources, all the capabilities. Binigyan na tayo ng Diyos ng lahat. Pero ang nasa atin, kapal ng muka. At tigas ng puso. Kailan tayo magsisimula? Saan tayo magsisimula? Kapag nahihirapan kang magbigay, kapatid, ng iyong time, talent, ng treasure mo sa Lord, pag nahihirapan tayo magbigay, kasi baka may iniisip natin na giving is losing. Ulitin ko po, kapag nahihirapan tayong magbigay ng time, talent, and treasure natin sa Lord, kasi ang expectation natin or ang ating mindset when it comes to giving is losing. Pag may binibigay ka, bibitawan mo. Mali po. As a matter of fact, bilang mga Kristiyano, when we give, it's like pinoposition natin yung sarili natin to receive more from the Lord. Kapag may binigay ka, it's like sinasabi mo sa Lord na, Lord, I'm ready for more. Lord, I'm ready. Come on, bring it on. Amen? Pwede ba natin sabihin sa Lord, Lord, bring it on. Lord, bring it on. You always pray for blessing. To God be the glory. Gusto rin ng Lord pagpalain ka. Don't get it wrong. Pero kapatid, yung capability mo, handa ba? Baka mamaya ang kaya mo lang tanggapin, 5 piso.
kayang tanggapin ng bulsa mo, barya lang. Nag-expect ka ng thousands sa Lord. Baka yung wallet mo, coin purse pa lang, pero ang ine-expect mo, Lord, gusto ko yung makapal na, pera na, pero hindi naman kasya sa wallet mo. Are you getting my point, mga kapatid? We are expecting, Lord, give me this ministry. Ibalik mo ako sa ministry, pero hindi naman handa ang puso mo, kapatid. Wala yan. Lord, gusto ko rin mag-preach tulad ni Brother Renz. Hindi rin, mga kapatid. Naku, kung alam nyo lang. Kung alam nyo lang. Hindi namin kayo tinatakot. Ako, di ko kayo tinatakot. Pero sabi ng Bible mismo ang nagsabi, doble ang Sa Lord muna, kapatid. Lord, increase my capabilities. Increase my capacity to receive more from you. Lord, make me intimate sa relationship ko sa iyo. Time, talent, and treasure. Sabihin nga uli natin, time, talent, treasure. Where will we start? Saan at kailan? Paano tayo magsisimula? Pray po tayo, mga kapatid. Kapatid, pwede mo bang tignan saglit yung mga kamay mo? Iharap mo lang saglit. Kahit wag na sobrang taas, just tignan mo lang na para bang meron kang hawak. And then, pikit mo lang mga mata mo po. Huwag ka pa distract. Don't think na weirdo yung ginagawa natin. Kapatid, yung mga nasa kamay mo sa oras na to, bigayan ng Lord. Kung blessing man yan, bigayan ng Lord. Talent man yan, bigayan ng Lord. Career, opportunity, business, family, relationship, schooling, bigayan ng Lord. Now, if you have problems right now na nakikita din, habang nakataas yung mga kamay mo, inalaw yan ng Lord. And He allows it for a purpose. Number one, syempre, para mag-glorify siya at makilala natin siya lalo. And magamit yan para maging testimony mo soon. At maging kalakasan din ng kapatid mo sa pananampalataya. On how you overcome yung mga naranasan mo o kung ano yung ginawa mo habang nag-undergo ka ng process na yan. So, it's a blessing pa rin. So, whatever you have right now in your hands, in your life, it's a win-win situation if nasa Diyos ka. Ulitin ko po, mga kapatid. Kung ano yung mga nasa kamay mo o nasa buhay mo sa oras na ito, it's a win-win situation kapag nasa Diyos ka. Pero kung nanlulupaypay ang relasyon natin sa Panginoon, ultimo pagpapala, hindi mo ma-appreciate. Ultimo breakthrough, negative ang tingin mo. Why? Dahil wala ka sa Lord. Kapag nasa Panginoon tayo o ang isang tao, even the darkest time ng kanyang buhay, he can still say, the Lord is good to me. Even at his lowest point ng taong ito, he can still worship sa Panginoon. Even at his darkest time, intimate pa rin ang relasyon niya sa Lord. Kaya kapatid, sa pagtingin mo pa lang sa mga bagay na nasa kamay mo, malalaman mo na agad if your faith is in good condition or not. Sa pagtingin mo pa lang sa sitwasyon mo, sa oras na ito, God can reveal kung nasaan ka sa pananampalataya mo.
Kaya hindi nakakapagtaka na si Paul, madalas niyang sinabi, rejoice unto the Lord always. I say it again, rejoice unto the Lord. Sinabi niya yon noong mga panahon na siya ay nakakulong, pinahihirapan, dahil sa pagbabahagi ng good news. That even in his darkest situation, nagagalak pa rin siya sa Panginoon dahil maayos yung kanyang relasyon sa Diyos. Now, kapatid, whatever you have right now, whatever time, whatever talent, whatever treasures you have right now in your hands, can you give it to the Lord right now? Pwede mo bang i-offer yan sa Lord? Pwede ba natin ibigay sa Panginoon na, Lord, I'm entrusting you this. I'm giving you all of this, Lord. And Lord, please remind me na kapag nakakalimot ako at kinukuha ko uli itong mga problema, itong mga achievements na to, itong mga victory na ito na naranasan ko, Lord, remind me na ako'y nabubuhay lang dahil sa biyaya mo. And I am nothing without you, Lord. Lord, bring me on my feet. No, Lord, bring me at your feet. Ibalik mo ko sa mga paanan mo, Lord. Yung puso ko, yung isip ko, yung espiritu ko, yung pananampalataya ko, Lord, please align it. I-align mo, Lord. I-align mo, Lord. I-align mo, Lord. Lord, we thank you for this morning, Panginoong Jesus. Salamat po sa iyong salita. Banal na Espiritu, please, patuloy kang mangusap sa amin. Hindi sapat ang 1 oras, 2 oras, 3 oras sa pag-uusap tungkol sa iyo, Lord. We've experienced that. Hindi sapat. Pero naniniwala kami, Lord, na hindi kayang limitahan ng 4 na sulok ng lugar na ito yung pangungusap mo sa aming lahat. Hindi kayang limitahan ng sitwasyon, ng panahon, yung kapangyarihan mo na kaya mong mangusap at magpakilala sa amin. We believe, Lord. Lord, please continue to reach out these people. Ang aming church, kaming lahat, Lord. Magmula sa aming pastor na nilagay mo rito, hanggang sa pinakabatang miyembro ng simbahang ito, sa pinakabagong miyembro ng simbahang ito, Lord, reach us. Huwag mo kaming hayaan, Lord, huwag mo kaming bitawan po. We cannot hold on too long, Panginoon. Hindi namin kaya, Panginoon Jesus. That's why, Lord, if you may, if you will, Lord God, pagalingin mo po kami. If you will, Lord, kilusin mo kami, Panginoon. If you will, Lord, if it is your will, ayusin mo kami. If it is your will, Lord, kung hanggang dito na lang, then so be it, Lord. Let thy will be done. Ikaw ang unang nagbigay sa amin ng oras, ng panahon, Lord. Ikaw ang nagbigay sa amin ng success, ng kakayanan. Ikaw ang unang nagparamdam sa amin at nagtrato sa amin na kami ay isang kayamanan. At salamat po, Panginoong Jesus. Words are not enough to thank you, Lord. Kapatid, you are valuable sa paningin ng Diyos. Kaya kahit sa paningin mo, hindi ka na magagamit, si Lord gusto ka pa rin gamitin. Kasi you are valuable sa paningin niya. Hindi natin pinag-uusapan yung flaws mo. Hindi natin pinag-uusapan yung mga nakaraan mo, yung kahapon mo. Pinag-uusapan natin si Lord. Kung sino siya, kung paano kanya ituring, kung paano kanya i-restore, kung paano niya ni-reconcile yung relationship nyo, si Lord. And that's what we are also encouraging us tonight, this morning, ng Banal na Espiritu. Si Lord.
si Jesus palagi. Salamat po, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. We love you, God the Father. Salamat po. Salamat po. Ito po ang aming samot dalangin na may pananampalataya. In Jesus' name we pray. Amen.